Akala ng Iran kontrolado nila ang Strait of Hormuz dahil sa kombinasyon ng fast boats at coastal missile launch sites na kayang umatake sa mga barko kahit kailan. Sa plano nila, hindi nila kailangang sirain lahat ng barko. Kahit takutin lang ang mga oil tanker at cargo ships, sapat na iyon para tumigil ang daloy sa dagat. Kapag nabawasan ang dumadaan, tataas ang presyo ng langis sa buong mundo. Doon sila nagkakaroon ng kontrol para ma-pressure ang US at ibang bansa. Pero nagbago ang sitwasyon nang gumamit ang US ng malalakas na bunker buster bombs na may bigat na 5,000 pounds para tamaan ng mga nakatagong missile sites sa baybayin ng Strait of Hormuz. Hindi lang ito simpleng pag-atake sa ibabaw. Ang target nila ay mga lugar na matagal nang inihanda ng Iran para maging ligtas. Nakatago ito sa ilalim ng lupa, makapal ang konkretong proteksyon at ginawa para hindi madaling masira. Pero kahit ganoon, tinamaan pa rin. Ang mga bombang ginamit ay kayang tumagos sa lupa at concrete bago sumabog. Ibig sabihin kahit nasa ilalim ng lupa ang mga missile system, naaabot pa rin sila. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isa-isa nilang tinamaan ang mga site na ito. Kaya unti-unting nawawala ang kakayahan ng Iran na umatake mula sa baybayin. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, ang target nila ay anti-ship missile sites na direktang banta sa mga barko na dumadaan sa strait. Ibig sabihin hindi lang sila gumaganti. Tinatanggal nila mismo ang kakayahan ng Iran na kontrolin ang lugar. Habang nasisira ang mga missile sites, unti-unting nagiging mas safe ang daanan. Bumabalik ang kumpiyansa ng mga barko na dumaan ulit at bumabalik ang galaw ng kalakalan. Para mas maintindihan, mahalagang tingnan kung paano ginagamit ng Iran ang Strait of Hormuz. Dalawa ang pangunahing paraan nila. Una, ang fast boats. Maliit pero mabilis ang mga bangka na ito. Kayang lumapit sa mga tanker, umatake gamit baril o missiles, tapos mabilis na umatras. Parang hit and run ng style. Mahirap silang hulihin lalo na kung wala kang kontrol sa ere. Pero kahit delikado sila, may limitasyon. Kapag may aircraft ang US sa taas, lalo na yung mga kayang lumipad ng mababa at mag-target ng precise, kaya nilang tugisin at sirain ang mga bangkang ito. Pangalawa, at mas seryoso, ang anti-ship cruise missiles. Ito ang mas malaking problema. Ang mga missile na ito ay nakamount sa trucks at pwedeng ilipat kahit saan sa coastline. Hindi sila fixed sa isang lugar. Kaya nilang magtago sa bundok, sa tunnels o sa mga nakatagong base. At kayang umatake mula sa malayo bago pa makalapit ang target. Ibig sabihin, kahit hindi mo kontrolado ang buong dagat, basta kaya mong tamaan ng kahit sinong dadaan, may kontrol ka pa rin. Ito ang dahilan kung bakit naging effective ang strategy ng Iran sa simula. Pero dito pumasok ang strategy ng US. Hindi lang nila hinabol ang fast boats, direkta nilang tinamaan ng pinanggagalingan ng threat yung missile launch sites mismo. Sa paggamit ng bunker buster bombs, hindi lang isang missile ang nasisira. Buong system ang nawawala. Kasama dito ang launchers, storage at support equipment. Sa bawat site na nasisira, mas humihina ang kakayahan ng Iran na magbanta. At habang nawawala ang mga site na ito, mas nagiging safe ang daanan para sa mga barko. Ang laban dito hindi lang military. Malaki ang epekto nito sa economy. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Malaking bahagi ng global supply ang dumadaan dito araw-araw. Kapag nagkaroon ng problema dito, ramdam agad sa presyo ng langis at sa ekonomi ng maraming bansa. Ito ang sinusubukang gamitin ng Iran bilang pressure. Pero malinaw sa ginagawa ng US na hindi nila papayagan na makontrol ito. Sa ngayon, unti-unting nawawala ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz habang tuloy-tuloy ang pag-target sa kanilang missile infrastructure. Hindi sapat ang fast boats, hindi sapat ang mobile missiles, at kahit gaano katibay ang mga bunker, may paraan para sirain ang mga ito. Habang nagpapatuloy ang operasyon, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Ang laban dito hindi lang tungkol sa dagat o sa armas. Ito ay tungkol sa kung sino ang may kakayahang kontrolin ang galaw ng kalakalan. At kung sino ang may tunay na kontrol sa sitwasyon. May kakayahan ng Iran na tamaan ang mga barko halos kahit saan sa loob ng Strait of Hormuz gamit ang iba't ibang klase ng missiles. Iba-iba ang abot ng mga ito. May mga short range na umaabot ng mga 12 miles at may mas malayo na kayang umabot hanggang 186 miles. Ibig sabihin halos buong daanan ng strait ay sakop nila mula sa baybayin hanggang sa mismong entrance at exit.
At hindi lang doon natatapos. May mas malayo pa silang abot. Halimbawa, ang Abu Mahdi cruise missile ay kayang umabot ng higit 600 miles. Ibig sabihin hindi lang Strait of Hormuz ang nasa risk, kundi pati mas malawak na bahagi ng rehiyon. Dagdag pa dito ang mga anti-ship ballistic missiles tulad ng Hormuz 2 at Gulf missiles. Ang mga ito ay ginawa para tamaan kahit gumagalaw na target sa dagat gamit ang guidance system. Ibig sabihin kahit umaandar ang barko, may kakayahan pa rin silang tamaan ito. Sa ganitong setup, malinaw na seryosong banta ang missile capability ng Iran sa mga barkong dumadaan. Oo, kayang sirain ng US ang mga missile kung makikita nila kung saan ito nakaimbak. Pero hindi iyon ang pinaka-epektibong paraan. Mas praktikal na targetin ang mismong launcher. Dahil kahit gaano karami o kalakas ang missile, wala itong silbi kung wala nang magpapalipad nito. At dito nagiging komplikado ang sitwasyon. Hindi basta-basta nakikita ang mga launcher ng Iran. Kadalasan nakatago ang mga ito sa loob ng tunnels, sa ilalim ng bundok o sa mga lugar na sadyang ginawa para hindi madaling maabot. Malalim ang pagkakatago, matibay ang proteksyon. Kaya hindi sapat ang ordinaryong bomba. Dito pumasok ang GBU-72. Isa itong 5,000 pound bomb na ginawa para tumagos sa lupa at concrete bago sumabog. Hindi lang ito para sa ibabaw. Ginagamit ito para tamaan ang mga target na nasa ilalim ng lupa at mahirap abutin. Hindi na rin bago ang ganitong klaseng armas sa operasyon. Nauna na ring gumamit ang US ng mas mabibigat na bomba tulad ng Massive Ordnance Penetrator na umaabot ng 30,000 pounds para sa mas malalalim na target. Gumamit din sila ng 2,000 pound bunker busters sa iba't ibang missile sites sa Iran. Pero ang GBU-72 ang mas praktikal sa maraming sitwasyon. Hindi ito kasing bigat ng pinakamalalakas na bomba, pero sapat ang lakas para sirain ang mga underground launcher na mahalaga sa strategy ng Iran. Mas flexible ito at mas madaling gamitin sa iba't ibang target. At sa paggamit ng ganitong armas, hindi lang nila tinatamaan ng target. Unti-unti nilang tinatanggal ang kakayahan ng Iran na umatake sa lugar na pinakaimportante sa kanila. Dahil sa huli, hindi lang dami ng missile ang basehan ng lakas. Kung wala kang launcher, wala kang paraan para umatake. Pero iba ang paggamit ng GBU-72 sa Strait of Hormuz. Hindi lang ito basta paghulog ng bomba. May mas malinaw na dahilan kung bakit ito mahalaga sa laban. Ayon sa ilang analyst, posible na ito ang unang beses na ginamit ng US ang ganitong klase ng bunker buster sa ganitong sitwasyon. May isang dating Marine Intelligence Officer na nagsabi na wala siyang alam na naunang paggamit nito sa ganitong level. Ibig sabihin malamang ngayon pa lang ito unang ginagamit sa ganitong klaseng operasyon. Sa madaling salita, hindi lang ito attack. Parang sinusubukan din nila kung gaano ito kaepektibo sa totoong laban. Matagal nang pinaghandaan ng US ang ganitong klaseng armas. Alam nila na may mga bansa tulad ng Iran na may malalalim at matitibay na underground facilities. Kaya gumawa sila ng bomba na kayang tumagos at tumama sa mga ganitong target. Pero may isang simpleng punto na mahalaga dito. Hindi kailangang sirain ang buong bunker para mawalan ito ng silbi. Kahit gaano kalalim o katibay ang isang underground facility, may kailangan ito para gumana. Kailangan nito ng pasukan. Kailangan nito ng tunnels. Kailangan nito ng daanan mula sa ibabaw. At doon tumatama ang strategy ng US. Sa halip na pilitin sirain ang pinakaloob ng bunker na minsan sobrang lalim at mahirap abutin, mas pinipili nilang sirain ang mga daanan papasok. Kapag nasira ang entrance, nawawala ang silbi ng nasa loob. Parang nakakulong ang buong system sa ilalim ng lupa. Hindi na ito magagamit, hindi na mailalabas ang launcher, hindi na maipaputok ang missiles. At yun mismo ang ginagawa ng US sa baybayin ng Strait of Hormuz. Isa-isa nilang tinatanggal ang access ng Iran sa kanilang mga missile launcher para hindi na ito magamit ulit. May tanong lang kung ito nga ba ang unang paggamit ng GBU-72. May ibang ulat na nagsasabi na posible na nagamit na ito noong 2024 laban sa mga target sa Yemen, lalo na nang umatake sa shipping routes sa Red Sea. Kung totoo iyon, may isang interesting na koneksyon. Dahil ang mga grupong iyon ay kilalang sinusuportahan ng Iran. Ibig sabihin kahit hindi direkta, posibleng nakita na ng Iran kung paano gumagana ang ganitong klaseng bomba. At kung hindi nila ito napigilan noon, mas nagiging problema ito ngayon na direkta na silang tinatamaan. Sa huli, ang pinakaimportante, hindi kung kailan ito unang ginamit. Mas mahalaga kung paano ito ginagamit ngayon. Dahil malinaw ang strategy, hindi na kailangang sirain ang buong bunker. Sirain mo lang ang daan papasok at mawawala ang kakayahan nitong lumaban.
At halos 2 taon matapos unang gamitin ang ganitong klase ng bomba, malinaw na hindi pa rin kayang pigilan ng Iran ito. Hindi nila napigilan noon at mas lalo na ngayon. Sa buong Strait of Hormuz, isa-isa nang nasisira ang kanilang mga underground missile launch sites dahil sa mga bunker buster ng US. At dito papasok ang tanong, ano nga ba ang kayang gawin ng Iran laban dito? Sa totoo lang, napakahirap dahil ang GBU-72 ay hindi ordinaryong bomba. Ito ay isang advanced na sandata na ginawa para sa ganitong klaseng target, yung mga nakatago, matitibay at malalalim na pasilidad. May dahilan kung bakit pati Israel ay interesado makakuha nito mula sa US. Kasi ito ang klase ng armas na kayang tamaan ng mga target na hindi naaabot ng mas lumang teknolohiya. Ang GBU-72 ay ginawa bilang kapalit ng GBU-28, isang 5,000-pound bunker buster na ginagamit pa mula pa noong 1991. Sa loob ng maraming taon, naging epektibo ang GBU-28 laban sa matitibay na target. Pero habang mas nagiging advanced ang mga underground facilities, lalo na sa Iran, nagiging kulang na ang lumang design. Kaya gumawa ang US ng mas bagong bersyon. Noong 2021, ipinakita ng US Air Force na successful ang test ng GBU-72 gamit ang F-15E Strike Eagle. Dito pa lang makikita mo na kung paano ito ginagamit sa actual na operasyon. Ibig sabihin kaya itong dalhin ng aircraft na kayang lumapit, mag-drop ng bomba at umatras agad. Hindi lang yun. May mga larawan din noong 2024 na nagpapakita ng B-1 bombers na may dalang GBU-72. Ibig sabihin hindi lang isang paraan ang paggamit nito. Pwede itong gamitin sa fighter aircraft at pwede rin sa mas malalaking bomber. Dito nagiging flexible ang US sa operasyon. Kung saan kailangan doon nila ito pwedeng gamitin. Sa ngayon may mga bomber na naka-ready sa mga base, handang lumipad anumang oras para sa susunod na strike. Ibig sabihin hindi pa tapos ang paggamit ng ganitong armas at posibleng may kasunod pa. Pagdating sa mismong bomba, ang GBU-72 ay may matibay na ulo na kayang tumago sa lupa at concrete bago sumabog. May kasama rin itong guidance system na gumagamit ng GPS at navigation system. Ibig sabihin kahit malayo ang aircraft, kaya pa rin nitong tamaan ang target ng eksakto. Hindi na kailangang lumapit ng sobra. Hindi na kailangang ilagay sa peligro ang aircraft. Pwede itong i-launch mula sa ligtas na distansya at diretsyong tatama sa target. At dito lalong nagiging mahirap para sa Iran ang sitwasyon. Kahit may air defense sila na babawasan ang chance na mapigilan ang ganitong attack, mahirap itong makita agad. At kapag nakita na, madalas huli na. Ito ay sagot sa modern warfare kung saan ang mga target ay nagtatago sa ilalim ng lupa. At sa paggamit nito sa Strait of Hormuz, malinaw na kaya ng US abutin kahit ang mga lugar na akala ng iba ay ligtas na. Sa totoo lang, kahit may natitira pang air defense ang Iran, hindi na ito ganoon kalakas. Matapos ang sunod-sunod na operasyon ng US at Israel, karamihan sa kanilang air defense system ay nasira na. Yung natira ay hiwa-hiwalay na lang at hindi na maayos ang coordination, kaya hindi na ito ganoon kaepektibo. Dahil dito mas madali na para sa mga aircraft ng US na makapasok at maglunsad ng attack nang hindi agad napipigilan. Dito lalong nagiging epektibo ang paggamit ng GBU-72. Ayon sa mga analysis, ang laman ng bombang ito ay kombinasyon ng AFX-757 at PBXN-109 na parehong malalakas na explosives na ginagamit din sa mas mabibigat na bunker buster tulad ng MOP. Ibig sabihin hindi lang ito simpleng upgrade, kundi dala nito ang lakas na napatunayan na sa iba't ibang operasyon. Hindi pa kompleto ang lahat ng detalye tungkol sa GBU-72, pero may sapat ng basehan para maintindihan kung gaano ito kalakas. Halimbawa, ang mas lumang GBU-28 ay kayang tumagos sa makapal na konkrit at malalim na lupa. Kung papalitan ito ng GBU-72, malamang mas malalim pa ang kaya nitong abutin. At mas magiging delikado ito para sa mga underground bunker ng Iran. Pwede sana gumamit ang US ng mas maliliit na bomba tulad ng 2,000-pound bunker busters, pero para makuha ang parehong epekto, mas marami ang kailangan. Posible rin na iniipon nila ang mga iyon para sa mas malalim pang target sa loob ng Iran. Kaya ang pinili nilang paraan ay mas direkta at mas malakas. Isang strike na agad may malaking epekto kahit iilan lang ang gamitin, kahit concrete o lupa. Hindi sapat para pigilan ng GBU-72. At ito ang paulit-ulit na nangyayari sa baybayin ng Strait of Hormuz habang tinatamaan ang mga nakatagong missile sites ng Iran. Pagdating sa paggamit nito, malinaw din kung paano ito ginagawa.
Maaaring ginagamit ang mga aircraft tulad ng F-15E o B-1 bombers para ihatid ang mga bombang ito sa target. Ang mga aircraft na ito ay kayang magdala ng mabibigat na armas at maglunsad ng atak mula sa ligtas na distansya. Kaya hindi na nila kailangang lumapit ng sobra at ilagay sa peligro ang sarili nila. At ayon sa mga ulat, hindi lang isa o dalawa ang ginagamit sa ganitong operasyon. Marami ang sabay-sabay na pinapakawalan para masigurong tatamaan ng target at tuluyang masisira ang system. Sa huli, makikita na hindi lang ito laban ng armas. Ito ay laban kung sino ang may kakayahang mag-control ng galaw sa dagat at kung sino ang may kakayahang panatilihin o tanggalin ang banta. Kung pagbabasehan ang laki ng atak, malamang hindi lang basta fighter jets ang ginamit. May indikasyon na ang mga B-1 bombers ang pangunahing nagdala ng GBU-72 sa operasyon. At may malinaw na dahilan kung bakit. Ang isang B-1 bomber ay kayang magdala ng maraming GBU-72 sa isang sortie, habang ang F-15E ay limitado lang sa isa kada aircraft. Ibig sabihin kung gusto mong magbagsak ng maraming bomba sa isang mabilis na strike, mas praktikal gamitin ng B-1. Mas maraming firepower sa isang pasada, mas kaunting aircraft ang kailangang pumasok at mas mababa ang risk laban sa natitirang air defenses ng Iran. Hindi ibig sabihin nito na walang role ang F-15E. Posibleng ginamit sila para sa initial strikes or follow-up attacks, yung mabilis na pasok at labas habang ginagawa ng mas malalaking bomber ang pangunahing trabaho. Pero kung pag-uusapan ang dami ng binagsak na GBU-72, malamang ang B-1 ang may pinakamalaking ambag. At kung tama ang mga ulat na dosenang bomba ang ginamit sa isang operasyon, malinaw na hindi ito maliit na attack kundi isang coordinated at malawakang strike. Sa puntong ito, isang bagay ang sigurado. Na-deploy na ang GBU-72 sa Strait of Hormuz at ginamit ito sa seryosong operasyon laban sa missile infrastructure ng Iran. Ngayon, dalawang tanong ang mahalaga. Bakit ngayon at ano ang susunod? Para maintindihan kung bakit ngayon nangyari ito, kailangan tingnan kung ano ang ginagawa ng Iran sa Strait of Hormuz. Simula nang magsimula ang operasyon, sinubukan ng Iran na i-block ang daanan at sa simula, naging epektibo sila. Gumamit sila ng kombinasyon ng mines, drones, fast boats at anti-ship missiles para pigilan ang mga barko na dumaan. Dahil dito naapektuhan ang malaking bahagi ng global energy supply na dumadaan sa strait. Kapag bumabagal o humihinto ang daloy dito, tumataas agad ang presyo ng langis sa buong mundo. Ramdam ito hindi lang sa rehiyon kundi sa maraming bansa. Ito ang leverage na gustong gamitin ng Iran. Gusto nilang ipakita na kaya nilang guluhin ang global economy para pilitin ng US na umatras. Dahil ang Strait of Hormuz ay hindi lang simpleng daanan ng tubig. Isa ito sa pinakaimportanteng choke points sa mundo. Malaking porsyento ng langis at gas ang dumadaan dito araw-araw. At dahil bahagi ng tubig na ito ay sakop ng Iran, nagiging natural itong bottleneck, isang lugar na madaling bantayan at kontrolin. Ito ang dahilan kung bakit matagal nang binabantayan ng US ang lugar na ito. At ngayon sa gitna ng conflict, malinaw na hindi nila papayagan na manatili ito sa kontrol ng Iran. Kaya ngayon ginamit ang GBU-72. Hindi ito basta timing lang. Ito ay direktang sagot sa pagtatangka ng Iran na kontrolin ng strait at gamitin ito bilang pressure laban sa global trade. At sa paggamit ng ganitong klaseng armas, malinaw ang mensahe. Hindi papayagan ng US na gamitin ang Strait of Hormuz bilang paraan para kontrolin o takutin ang mundo. Ginagamit ng Iran ang sitwasyon para takutin ang mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz. Hindi lang ito simpleng banta dahil may mga aktwal na pag-atake na nangyari. Sa loob lang ng ilang linggo mula nang magsimula ang operasyon, napakaraming barko na ang tinamaan o tinangkang atakihin sa loob at paligid ng strait. Ang epekto agad ay malinaw. Halos tumigil ang pagdaan ng mga barko. Kung dati ay mahigit 100 vessels ang dumadaan araw-araw, ngayon ay bumagsak ito sa iilan na lang, minsan 3 o 4 sa isang araw. Hindi dahil sarado ang daanan sa papel, kundi dahil sa takot. Kahit bukas ang ruta, kung may banta ng missile o attack, walang gustong sumugal. At ito mismo ang strategy ng Iran. Hindi nila kailangang sirain lahat ng barko. Kailangan lang nilang ipakita na kaya nilang umatake anumang oras. At sapat na iyon para matakot ang mga shipping companies at umiwas. Sa loob ng maraming taon, marami ang naniniwala na hindi kayang isara ng Iran ang Strait of Hormuz. Masyado raw itong mahalaga sa buong mundo. At masyadong malaki ang epekto kung mangyayari iyon. Kaya iniisip ng marami na hindi ito papayagan ng US at ng mga kaalyado nito. Pero ngayon iba ang nangyayari. Hindi man total shutdown sa papel, pero sa realidad halos ganun na rin ang epekto.
Hindi opisyal na sarado ang daanan pero kontrolado ito ng takot at dito pumasok ang sagot ng US. Ang paggamit ng GBU-72 laban sa mga missile launch sites ay hindi lang simpleng ganti. Ito ay direktang solusyon sa problema. Kung ang banta ay galing sa missiles, sisirain nila ang pinanggagalingan ng missiles. At yun mismo ang ginagawa nila sa buong baybayin ng Strait of Hormuz. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Bumabalik tayo sa mas malaking tanong. Ano ang susunod? Malinaw ang sagot mula sa US. Hindi pa ito tapos. Patuloy nilang hahanapin at sisirain ang anumang threat sa malayang pagdaan ng mga barko sa strait. Hindi ito isang beses na operasyon lang. Ito ay tuloy-tuloy. Habang may natitirang missile sites, may susunod na target. Habang may kakayahan ng Iran na umatake, may kasunod na strike. Kasabay nito, hindi lang pag-atake ang ginagawa ng US. Nag-iipon din sila ng impormasyon. Tinitingnan nila kung saan pa may natitirang launcher, saan pa may natatagong system, at saan pa pwedeng manggaling ang susunod na banta. At kapag nakita nila yon, susunod ang strike. Sa ganitong sitwasyon, unti-unting nawawala ang kakayahan ng Iran na kontrolin ang Strait of Hormuz. Hindi ito biglaan pero dahan-dahan, target by target, system by system. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Ang laban dito ay hindi lang kung sino ang may mas maraming armas, kundi kung sino ang may kakayahang tanggalin ang kakayahan ng kalaban na gamitin ang kanyang armas. Nandyan pa rin ang mga B-1 bombers sa RAF Fairford, kaya malinaw na may posibilidad na ulitin ng US ang ganitong klaseng strike anumang oras. Hindi ito isang beses lang na ginawa tapos na. Kung kinakailangan, kaya nila itong gawin ulit at posibleng mas malakas pa. At hindi lang aksyon sa battlefield ang ginagawa ng US. May kasamang pressure mula sa itaas. Nagbigay ng direktang babala si Donald Trump sa Iran na may 48 oras sila para buksan muli ang Strait of Hormuz. Kapag hindi, posibleng targetin ang mismong power plants ng Iran. Ibig sabihin, hindi lang military sites ang posibleng tamaan. Pati infrastructure na nagbibigay ng kuryente sa buong bansa ay pwedeng maapektuhan. Malinaw ang mensahe. Kung gagamitin ng Iran ang strait bilang pressure, mas mabigat ang magiging kapalit. Pero hindi rin agad umatras ang Iran. Sumagot si Mohammad Bagher Ghalibaf at malinaw din ang tono ng kanilang babala. Kapag tinamaan ng kanilang infrastructure, babawi sila sa pamamagitan ng pag-target sa energy facilities sa buong rehiyon. At hindi lang basta sagot iyon. Sinabi rin nila na maaaring magtuloy-tuloy ang epekto nito sa presyo ng langis. Ibig sabihin, handa silang palawakin ang laban kung kakailanganin. Pero sa kabila ng matitigas na salita, may mga senyales na may epekto na ang pressure ng US. May mga ulat na nagsasabing bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz para sa karamihan ng mga barko, maliban sa mga itinuturing nilang may koneksyon sa kalaban. At dito nagiging komplikado ang sitwasyon. Sino ang ituturing na kalaban? Sigurado kasama ang mga barko ng US. Pero paano ang mga barko ng ibang bansa na may koneksyon sa US? Paano ang mga kaalyado? Paano ang mga bansang nakikipagkalakalan lang? Dito nagiging malabo ang linya. At dito rin makikita kung totoo bang humuhupa ang tensyon o kung sinusubukan lang ipakita na may kontrol pa rin ng Iran. Sa mga susunod na araw makikita sa galaw ng mga barko ang totoong sitwasyon. Kung dadami ulit ang dumadaan, ibig sabihin may pagbabago. Kung hindi, ibig sabihin nananatili ang tensyon. Samantala, kahit nagbibigay ng ultimatum, may halo ring mensahe ang US. Sa isang banda, sinasabi ni Donald Trump na kaya nilang kumilos kahit mag-isa. Pero sa kabilang banda, inaanyayahan din ang mga kaalyado na tumulong sa pagbabantay ng strait. Medyo magkasalungat pero malinaw ang isang bagay. Handa ang US na kumilos mag-isa man o kasama ang iba. At kung papasok ang mga kaalyado tulad ng NATO, mas lalaki ang presensya sa Strait of Hormuz. Mas maraming barko, mas maraming mata, at mas mahirap itong kontrolin ng isang bansa lang. Sa puntong ito, ang laban ay hindi na lang tungkol sa missiles o bomba. Ito ay tungkol sa kontrol. Kung sino ang may kontrol sa isa sa pinakamahalagang daanan ng enerhiya sa buong mundo. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Hindi ito matatapos agad. Habang umiinit ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, hindi na lang US at Iran ang nakatingin dito. Unti-unti nang pumapasok ang ibang bansa dahil ramdam ng buong mundo ang epekto ng nangyayari. Si Mark Rutte mismo ang nagsabi na naghahanap na ng paraan ng NATO kung paano tutugon sa krisis. Ibig sabihin seryoso na ang sitwasyon at hindi na ito pwedeng balewalain. May mga ulat din na ilang kaalyado ng US ang handang bumuo ng grupo para tumulong magbantay sa strait. Pero hanggang ngayon wala pang final na desisyon kung tuloy ito habang nagpapatuloy ang operasyon.
Maingat ang galaw ng mga bansa dahil alam nila na kapag mas marami ang pumasok, pwedeng mas lalo pang lumaki ang conflict. Pero kahit wala pang konkretong koalisyon, ramdam na ang epekto ng ginagawa ng US. Sa baybayin ng Strait of Hormuz, isa-isang nasisira ang mga underground missile launch sites ng Iran dahil sa paggamit ng mga bunker-busting bombs. Ang mga lugar na dati nilang ginagamit para magbanta sa mga barko ay unti-unting nawawala at kasabay nito ay humihina ang kakayahan nilang kontrolin ng daanan. Hindi man ito agad-agad pero malinaw na dahan-dahang nababawasan ang kanilang lakas sa lugar at hindi pa doon nagtatapos ang problema ng Iran. Kahit sa usapin ng drones may bagong hamon na paparating. Isang posibleng tulong ang maaaring manggaling sa Ukraine sa pamamagitan ng interceptor drones. Ito ang mga drone na hindi lang umaatake, kundi kayang humarang at sumira ng ibang drone bago pa ito makapaminsala. Kapag naipasok ang ganitong teknolohiya sa Strait of Hormuz, mas lalo nitong pahihirapan ang Iran na gamitin ang drone strategy na matagal nilang inaasahan. Sa puntong ito, ang laban ay hindi na lang tungkol sa dami ng armas. Nasa bilis na ito ng pag-adapt at pag-adjust ng strategy. Kung sino ang mas mabilis matuto at magbago, siya ang may advantage. At habang tumatagal ang sitwasyon, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Hindi na lang ito simpleng away ng dalawang bansa. Lumalaki na ito at pwedeng madamay ang ibang bansa kung hindi agad makontrol.